Happy New Year everyone! Kamusta naman ang pasok ng 2024 sa inyo? I hope despite of everything, despite of may pinagdadaanan ka man, kung may problema ka man, or whatever it is, sana i-welcome pa rin natin itong New Year with a thankful and grateful heart, diba? Let's still thank God na there is another year for us, na binigyan niya pa tayo ng pagkakataon or binigyan niya pa tayo ng chance to have a new year. So, gusto ko lang mag-share ng some ways or some things that we can do on how can we stay positive. Kasi alam naman natin sa hirap ng buhay ngayon, sa mga pinagdadaanan natin, sa generation ngayon, parang napakahirap, most of the time, napakahirap mag-stay positive sa mga bagay or sa mga pangyayari. Sabi nga nila, a negative mind will never give you a positive life, diba? So may kasabihan ganun. Oo nga naman, kung puro negative ang ating nasa isip, talagang mahirap para magkaroon ng positive outlook sa buhay. But the good thing, guys, despite of everything, may mga ways naman, there are ways para there are ways na pwede natin i-apply sa sarili natin, sa pang-araw-araw natin, for us to still have a positive outlook in life or to have a positivity in life. So, I think first thing or first way na pwede natin gawin is see the positive in negative situation. Parang kung iisipin or kung titignan nyo, mahirap maging positive, lalo na kung nasa negative situation ka, di ba? Napakahirap maging positive kung alam mong may pinagdadaanan kang problema. Pero alam nyo ba na ang good thing kung nasa sitwasyon ka na yon, all you can ask yourself na ano nga ba yung lesson na ituturo sa akin ito, or ano yung pwede kong gawin para hindi na mangyari ulit ito. Yun yung parang itanong mo sa sarili mo once na nasa problema ka, once na nasa struggle ka, once na nasa negative situation ka. So I believe kasi na dinadala tayo ni Lord, binibigyan niya sa atin ng isang sitwasyon sa buhay natin dahil naniniwala siya at alam niya na kakayanin mo. At binibigyan niya yan sa atin for us to learn, for us to teach a lesson. Naniniwala rin ako dun sa kasabihan na everything happens for a reason or everything has a purpose. Parang lahat ng nangyayari sa atin is may rason, lahat ng nangyayari sa atin is may purpose kung bakit mo yan pinagdadaanan, bakit ka nandiyan sa sitwasyon na yan, bakit ka nilagay dyan. So ako personally, ang dami ko rin pinagdaanan. Madami rin ako naging problema, and until now, meron pa rin. Minsan minsan kina-question ko, minsan napapatanong ako, bakit nangyayari sa akin to? Naging mabuti naman ako, naging mabuting tao naman ako, gusto ko lang naman, maganda naman yung intention ko sa buhay, maganda naman yung mga gusto kong gawin sa buhay, but bakit ako dumadating or bakit ako dumadating sa point ng buhay ko na sobrang nahihirapan ako, na sobrang nasasaktan ako. And then I realized na there are lessons, na parang may lessons na matututunan. Parang may teaching sa bawat nangyayari sa'yo. So next, I think, is have a positive environment. Kasi guys, kung ano yung nakakasama natin, kung sino yung mga nakakasama natin, kung sino yung mga nasa paligid natin, there is a big influence to us eh. Malaki yung influensya nila sa daily life natin. Malaki yung influence nila sa mind natin. Kasi everyday natin silang nakakasama. Everyday natin silang i-encounter. So there's nothing wrong if you choose who are the people na sasamahan mo. Kung sino yung mga taong hindi naman iiwasan, kung sino yung mga taong parang dapat didistansya mo yung sarili mo sa kanila. Especially when you know that they are toxic, especially when you know na hindi nakakabuti or nakakaganda sa mental health mo yung dulot nila. So there's nothing wrong na i-distance mo yung sarili mo sa mga ganong klaseng tao. Instead, surround your people, be with people na binuboost yung confidence mo, yung naniniwala sa'yo, yung nagmamahal sa'yo. So next, I think, is become more appreciative. So naniniwala kasi ako, guys, na every day is a blessing. Every gising is a blessing. So yung paggising pa lang natin sa umaga, yung pagmulat pa lang ng mata natin sa umaga, it's a blessing na eh. Parang another day to live. So ugaliin nyo or sanayin nyo yung sarili nyo na pagising nyo pa lang, magti-thank you na agad kayo.
be grateful na agad na thank you for this, mag-thank you agad kayo kay Lord na thank you for this another day. You have the opportunity to live, you have the opportunity to do good things, 'di ba? To be, you have another day para makasama yung mga taong minamahal mo, 'di ba? So doon pa lang, pagising mo pa lang sa umaga, may grateful heart ka na. You are a grateful heart. You have a grateful heart na unlike parang lagi mong ang nasa isip mo palagi, "Hay, panibagong araw na naman, mai-stress lang ako sa trabaho, ang dami na namang problema, ang dami ko na namang iisipin," 'di ba? Um, let's just be thankful. Kasi ang dami nating ang dami nating pwedeng ipasalamat sa araw-araw. Kulang man tayo sa imang bagay, pero alam natin sa sarili natin na meron pa rin tayong mga bagay na hindi inaalis sa atin ni Lord, 'di ba? Ayun, be thankful for every little things in life, 'di ba? So, another thing pa guys is live each day with a purpose. So, dapat mag-set ka ng mindset mo, mag-set ka ng goal mo, mag-set ka ng dream mo na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, na para bang, para ma-inspired ka, 'di ba? Kasi, if you have a goal na gusto mong ma-achieve, you will be inspired every day. You will be inspired na sa mga ginagawa mo sa araw-araw na pagbubutihin mo pa, um, parang gaganahan ka, 'di ba? Andun yung perseverance mo, nandun yung pagtitiyaga mo, nandun yung mag-work to live andun yung motivation mo to live every day. Andun yung motivation mo na do good things, na gawin mo to, na magpursige ka. Kasi nga, you have a goal to achieve. You have a goal na gusto mong ma-reach. So, ayun guys, enjoy and be grateful with your family. I-cherish mo yung every moment na meron ka. And don't forget to pray always and ask for God's guidance in everything that you do. So, ayun lang guys. Thank you for listening.